Okay, annyeonghaseyo, 여러분. Welcome po sa class natin ngayon and welcome to Hanfil Tutorial Center or Korean Language Center. So ito po yung Hanfil Korean Language Center. Welcome po sa lahat ng nandito at welcome po sa first day ng ating pag-aaral ng Korean language. So by the way, ako po si Ma'am Agon Shimnida. So, magsa-start po tayo. At bago ang lahat, meron lang tayo pong um, rule. Number one, etiquette rule natin dito sa Zoom. Make sure that you've muted your microphone. So, nakamute po. Para po, wala pong nakaka-distract, even the minor noise. At saka kasi po recorded yung session natin. So, baka maputol-putol po yung pagsasalita ko while explaining po or nagtuturo ako. So, pwede niyo pong i-mute yung microphone niyo if ever po mas malakas yung noise background niyo kesa sa boses ko. Pag wala naman pong noise, pwede naman pong ano lang, wag niyo lang i-mute. Pag walang noise, may nose. Okay. So, before we start with the Korean alphabet or Hangul alphabet, magpapakilala muna tayo, no? Introducing ourselves. So, Irumi Moyo, ibig sabihin po, what is your name? So, i-introduce niyo po yung pangalan niyo, yung age niyo, tsaka yung address niyo. Kahit hindi specific na address, kung taga-saan ka lang po sa lugar ninyo. And give at least one fact na pwede naming makilala ka. Okay. So, start po na sa akin. So, ang pangalan ko po ay Agon. Ako si Ma'am Agon or Agon Sem. Agon Sonsengnim, pwede po. Ma'am Agon, pwede din po yan. And yung age ko po is 30 years old. I'm 30 years old and I'm from Mindanao. So, one fact po that other people don't know about me is, ano ba? Ano ba yung fun fact na, baka, ano, yung pangalan ko po. Pangalan ko is not my real name. Okay. Next, let's try to the other people na nandito. Start tayo kay Sir Ryan. Ulit tayo, Ryan. Ulit kayong dalawa ni Sir Gerald. Hello, my name is Ryan, taga Davao and 26. Thank you. Tama na to? Hindi ko na, Ganda. hindi ko narinig. Ulit nga, Sir Ryan. Hello, my name is Ryan, taga Davao, 26 years old. Kina? Oh, okay. Sige. Ay, bakit ka po nag-aral ng Korean, Sir Ryan? Ha? Ayun sa ma'am? Bakit ka po nag-aaral ng Korean? For the future. Future nang. Basta. Okay, future mo. 잘했어요. Okay, next po, Ma'am Maria. Opo, I'm Maria. Medyo putol-putol po. Mahina po boses, ma'am. I'm Maria Cristina Elaine Diego po. I'm 30 years old from Pagudpud, Ilocos Norte po ako. Okay, Ilocos Norte. Ilang taon ka na, ma'am? 30 po. Ay, same tayo. Appear tayo dyan. Okay, next. Ay, ano po, give at least one fact. Bakit ka po nag-aral ng Korean language? Kasi dream country ko talaga yung Korea. Nakikilig ako sa K-drama. Okay. Hilig din ng K-drama eh. Appear pa rin tayo dyan. Oo. Pero gusto mo pong magtrabaho doon? Aside sa dream country niyo po siya. Yes po. Pangarap ko talaga sa Korea magtrabaho. Ever Mm. since po talaga.
Baka makita mo yung upa mo dun, no? Ayan. Yan, bale ano na kasi ako, married. Married na ako, pero mahilig Ah, pa rin sa drama. appear pa rin tayo dyan, ma'am. Wala pa rin. Okay, kamsahamnida, Ma'am Maria. Next po, Sir Gerald. Good evening. Ma'am, maririnig mo. Yes po. Rinig ka po, Sir Gerald. Magandang gabi ka sa lahat. Wala si Gerald Ligayan, Toby. 36 years. 36. 31 years old. Grabe naman sa 36, Sir Gerald, ah. Bakit na ata yan, ma'am? 31 years old. Mali, dahilan kung bakit nag-aaral ako ng dahil bala ko rin na makapagpapin doon. Ibigay. Thank you. Mm-mm. Yes. Para pa rin sa future. Okay, thank you po. May work ka po ngayon, Sir Gerald? Okay, ma'am, meron pa po. Ayun nga eh. Pakisingit lang. Oo. Sige, thank you po, Sir Gerald. Next po, Ma'am TM. Hello po. Hello po. Hello po. My name po is Talia Marie from Mindoro, 25 years old. Currently po, nag-work po ako sa Quezon. Nasa Quezon ka po ngayon? Ilang Yes taon ka po, po, ma'am? Quezon City po. Um, 25 po. Okay po, 35 years old. Okay, thank you, ma'am. 25 po. 25 muna. 25, sorry, sorry. 25 po. 죄송합니다. Sorry, sorry po. Okay po. Okay, so 25 years old po si Ma'am TM. TM na lang or Talia? Talia po siya. Talia. Yes. Na-mention ka po, na-mention ko pa po kayo sa group chat. Akala ko kasi hindi ka pumasok. Ikaw pala si Talia dito. Po. Okay. Nice meeting you, ma'am. By the way, nice meeting you all. Salamat po dito sa pagpasok. Okay, so alam naman natin lahat, no? Okay, next. Punta na tayo dito sa ating lesson. So, unang-una po ay i-introduce po, first day natin ngayon, kaya i-introduce ko po sa inyo yung Korean alphabet. So, the introduction to Hangul or the introduction of the Korean alphabet. So Hangul was created in 1443 by King Sejong of the Joseon dynasty. Before that, Koreans used Chinese characters when writing Korean language. However, Chinese characters were too difficult for ordinary people without education. Thus, King Sejong created Hangul, which can be easily used by ordinary people. So, nung kauna-unahang panahon pa po sa South Korea at saka sa North Korea or Korea pa, yung buong bansa pa sila. Hindi pa sila na-divide. Ay ang ginagawa or ginagamit po nila yung Chinese characters po. Okay? Pero po dahil ni King Sejong na nakita niya na nahihirapan po yung mga Korean people sa Chinese characters. Kasi magiging educative ka lang or educated ka lang po or yung may kaya lang na Korean people, yun lang po yung makakaaral ng Chinese characters. So, dahil doon, nakita ni King Sejong ang
paghihirap ng Korean, kaya ginawa niya yung Hangul. Ginawa yan yung Korean alphabet. So, paano ba yun ginawa yung alphabet like consonant at saka vowel? Kung sa English po, may apat tayong vowel, di ba? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Lima pala, sorry. A, E, I, O, U. May limang vowel tayo. Sa Korean alphabet po, marami pong vowel. Okay. So, dito niya po ginawa yung vowel. So, how are the vowels letters made? They are made po, no nakita ni King Sejong, just the nature. Yung nature lang po. So, ang ginawa niya, ito pong tatlong basic na vowel or basic signs, no? Pag ganito po, pag tuldok, ibig sabihin round sky. Pag linya po na nakahiga, flat earth. Pag linya nakatayo, standing person. Yan po yung ibig sabihin. At dahil sa tatlong ito, nabuo po yung basic vowels. Kapag po may isang linyang nakatayo, tapos may tuldok, ito na po yung nabubuo na vowel na ang sound nito ay A. Kapag po standing person at saka dalawa yung tuldok or round sky, ito po yung vowel na nabuo. At yung sound po niya ay ya. Kapag po may round sky plus flat earth, ito po yung vowel na nabuo at ito po ay o. Pag dalawang round sky, dalawang nakahiga, flat earth, yo. Dahil po sa tatlong sign na to na ginawa ni King Sejong, nakabuo po siya ng maraming vowel. At dahil din po dito sa basic na vowel na to, nakabuo pa ng mas maraming vowel. Hindi po kagaya sa English na 5 lang po yung vowel. Marami pong vowel sa Korean. So, King Sejong made these vowels based on the 3 basic vowels. Now, which is this one? 3 basic vowels, which depicted the round sky, the flat earth, and the standing person. And the rest of the vowels were made by combining these basic letters. So, dahil po sa tatlong basic vowel na ito, pag i-combine po sila, magkakaroon ng iba't ibang vowels. And also consonants. Okay? Sa consonants din po, ilan ba yung consonant natin? Ilan ba yung alphabet minus the vowels? O ilan lahat ng consonant na yun? So, dito po sa consonant ng Korean, they are made like this. Ito po. The basic letters, ito po sila, mga basic letters, basic consonant letters, were made in the shape of the parts of the mouth. So, dahil po sa bibig, no, shape of the parts of the mouth, nagkakaroon ng consonants that form their sounds. Kasi po, pag magbabasa tayo ng Korean, ang ilalagay talaga natin sa isip is sound. Ano yung tunog niya? Yun. So, kapag ganito po yung consonant na ito, ang tunog niya is ka or ga. So, it's letter K or letter G. Kapag ito po na sound, I mean na consonant, ito po siya. Ta or T or letter D. Kapag ganito na consonant, P or letter B. Kapag ito, TS, DZ or letter J po yan. J. Yan. So ito lang din po. Dahil po sa consonant, basic consonants na ito, pag may dinadagdag lang, idudugtong lang sila, like one more stroke, ang i-add natin, same pa rin yung tunog, letter K, pero H with H, may hangin po. Aspirated. So, ka, magiging ka. Ka. Kapag naman po ito, si letter T or letter D, may one stroke lang po na nilagay sa gitna. Ito na po, parang letter E sa atin, magiging ta po yung sound niya. Ta na may hangin with letter H. Ta. Ta. Kapag naman po ito, may ano siya, may one stroke added, pa. Pa. And si letter J din po,
Kapag may one stroke na, inad din sa taas, ch, CH. CH po. Ito po kasi is J. Like TS, DZ, J, J. Okay? So, ganyan po ang pagkabuo ng consonant at saka vowel. So, kapag po si letter K ay dalawa, so ito po ay K. So, ibig sabihin may tense na sound. Walang ahangin, K. Kapag po dalawa, letter T na po siya na tense ang sound. T. Pag dalawa rin po itong pangatlo is P. Ito po, letter S. S. Pag dalawa, same lang din po. S pa rin po yan siya. Kapag siya, at the last part is dalawa din po yung consonant. Ch, ch, CH pa rin po yan. Ch. Ayan po. So, yan po yung pagkabuo ng vowels at saka consonant. So, paano din po yung writing? So, yung sinabi ko sa inyo kanila sa group chat, guys, prepare your notebook and pen kasi magsusulat din tayo eh. So, sa pagbabasa po ng Korean is bisyllable. Kagaya din po ng English. Diba, halimbawa may English tayong, sulat ko dito ha. Eto, may word tayong cat. Ilan po yung syllable dyan? Diba, isa lang po. Isa. Cat. One syllable. Paano ba tayo magdadalawa? Hanap ako ah. Ito po. Okay. Ito na word. So, yan po. Ilang syllable po ang apple? 5. Ah? Oh. Syllable. Dalawa. Words lang. Letters po is 5. Pero syllables. Syllables is kung bigkas-bigkas po siya. No? May consonant at may vowel. Dalawa. Diba? Up at saka pull. So, ganyan din po sa Korean, sa Hangul, na meron pong or bisyllable po yung pagbabasa natin. Okay. So, paano po siya isulat? Ganito po. So, ang pagsusulat ng Chinese characters, kung may imagine or nakikita nyo na yan, di ba po, vertical, nakatayo, di ba po? Mula sa taas, pababa. Okay? Sa Korean po, it's either po horizontal or vertical. Nagdedepende po siya sa vowel. Kasi mayroon tayong tinatawag na vertical vowel at saka horizontal vowel. By the way, guys, kung hindi nyo pa naintindihan, makinig lang muna kayo. Maintindihan nyo ulit. Maiintindihan nyo lang po on the later part na. So, bisyllables po yung pagsulat at pagbasa. So, consonants and vowels are combined to form syllable blocks. In writing, kung tayo magsusulat, every syllable must have at least one consonant and one vowel. Consonants cannot be written alone. Likewise, vowels cannot stand alone. So therefore, when a syllable has no consonant in the initial position, si zero po is written to hold the empty consonant position. A consonant is always allowed in the final position. Ibig sabihin po, na sa syllable, o magbibikas tayo o magsusulat tayo, kailangan may consonant at may vowel. Diba po? Meron talaga yan. Hindi po pwede sa Korean na vowel lang siya or consonant lang siya. Kailangan may dugtong siya na consonant. Hindi po kagaya sa English alphabet. Kung may sentence tayo, I am riding a horse. Di ba po si I, wala po siyang consonant na dugtong. So, pwede siyang basahin. Pwede siyang isulat sa English. I am riding a horse. So, si a din po, vowel siya, pwede siyang basahin kahit walang dugtong na consonant. Sa Korean alphabet or by reading and writing, hindi po pwede na mag-isa lang si vertical. Dapat may kasama. Char. May kasama. Malulungkot po yung isa pag wala yung isa.
Sure. Okay. So, paano ba? So, may apat na ways po. So, kung si consonant, dadagdag natin si vertical vowel. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung mga vertical at horizontal vowel. So, kung si consonant tsaka si vertical vowel, idudugtong niyo lang po siya. Like, ganyan lang po. CV. So, ito po yung example niya. Ito po si consonant, ito po si vowel. Kapag naman po si consonant ay may dugtong na horizontal vowel, yan po si consonant ay nasa taas, si vowel ay nasa baba. So, halimbawa, ganito. So, ito po si consonant, sa baba po si vowel. Kapag naman po si vertical vowel lang ang bibigkasin, no? Sa pagsusulat or pagbibigkas, kailangan mo po nating dagdagan ng empty consonant kasi hindi po pwedeng isulat mo lang yung vowel. So, ano ba yung empty consonant? Ang empty consonant po ay zero or letter O. Kaya po, ito po siya yung example niya. Pero ang pagbigkas nyo lang po yan is A, which is si vowel lang yung babasahin. Kapag naman po si horizontal vowel lang ang bibigkasin, kailangan pa rin po na may empty consonant. So, si empty consonant nasa taas, si horizontal vowel ay nasa baba. So, halimbawa, ito po siya. Ito po si empty consonant, sa baba po si vowel. Halimbawa naman po pag dalawa yung consonant. So, si consonant, tapos si vertical vowel, tapos si final consonant. Ito po ang mangyayari. Tutugtog mo yung consonant at saka vowel, tapos sa baba, si consonant na naman. So, ito po yung halimbawa natin. Ito po yung first consonant, tapos si vowel, tapos the final consonant nasa baba. So, lahat po ng consonant na nasa baba ay tinatawag na final consonant. Naririnig pa rin po ba ako, guys? Unstable kasi yung internet ko eh. Oo, ma'am. Maliwanag lang. Okay, thank you po. Alright, next po, consonant. Paano isulat? Pag dalawa yung consonant na may horizontal vowel, sa taas po yung isang consonant, sa gitna po si horizontal vowel, tapos sa baba si consonant. So, ito po yung example niya. So, ito po si consonant sa taas, ito po ay tinatawag na horizontal vowel, si final consonant ay nasa baba. So, wag kayong maguluhan pag sinasabing vertical, standing, nakatayo. Okay, standing. Kapag po si horizontal, nakahiga. Kaya H, higa. Sa Bisaya, or sa Bisaya kasi, si letter B, vertical, noon pa yan, nag-aaral pa ako, para hindi ako maguluhan sa dalawa. Sa Bisaya kasi, barug. Di ba? Pag barug, so barug. Barug, Thank you po. nakatayo. Ayun. Barug, nakatayo. Higa, Thank H, horizontal. Para hindi kayo maguluhan. Okay, next po. Kapag si vertical vowel at saka final consonant, kailangan po na may katabi si vertical vowel. Okay? Kailangan na may katabi po siya, which is the empty consonant. So, si empty consonant, tapos si vowel dugtong, katabi lang, magkatabi, tapos sa baba na si final consonant. Kaya ito na ang example. So, wag kayong maguluhan pag sinasabing empty consonant, yan po ay zero or letter O. Next po si horizontal vowel at saka si final consonant. Okay? So, kailangan pa rin pong idugtong si empty consonant sa taas, tapos vowel, tapos consonant. Ibig sabihin po, hindi mauuna si vowel. Kailangan meron pang mauunang consonant bago si vowel. Kaya kailangan siyang tabihan ng consonant. Okay. So, yan po. Vowel, consonant, at syllables. Yan po yung pagbuo ng Korean alphabet. So, dito na po tayo sa vowels. So, moum is vowels. The Korean language has 21 vowels in total. Okay? 21 vowels po.
Pero may tinatawag tayong two types of vowels, the vertical vowel at the horizontal vowels. So, ito po yung mga vertical vowels. So, ito po, parang small letter L, pero po vowel po yan. Ang bigkas natin yan is E. Ito po is A, like father. Pag dalawa po yung guhit, lalagyan lang natin ng Y, magiging ya. Ito po na vertical vowel, O, like call. Pag may dugtong, may isang guhit pa siya, lagyan lang ng Y, yo. Okay. Yan po yung vertical vowel. I, A, yo, O, yo. Kapag po si horizontal vowel, meron tayong ganito. So, paano ba ito babasahin? Kasi walang example po na English dito. Ito po ay uh, uh. Pag ganito po na vowel, O, like horse, O. Pag ganito po siya, may dalawang guhit sa taas, yo. Okay, like yoga. Ito po sa baba, U. Example, pool, U. Pag may dalawang guhit pa baba, U. Okay, lagyan lang ng Y, U. So, yan po yung horizontal vowels. Sabihin ko ulit po ang vertical vowels, I, A, Ya, O, Yo. Horizontal vowels, O, Yo, U, U. Okay. Ang hirap naman pong basahin, no? Yung naririnig nyo lang po naririnig nyo lang sa boses ko. So, mas maganda makita nyo po. So, ito po. So, kahit nakamute kayo, i-practice nyo po yung bibig nyo. Pag ganitong vowel, A. Okay, nakita nyo? A. Buka talaga yung bibig. A. Pag sa baba, U. Tingnan nyo, ano lang, maliit lang yung butas ng bibig. U. U. Pag ito po na vowel nasa baba, E. No, yung nagkadugtong yung upper and lower lip. I mean teeth. Sorry. E. Kapag ganito po na vowel, okay, di ba kanina si A? Ito po, O. O. Buka pa rin yung bibig pero hindi siya A. O. No, may circle na parang circle po yung bibig mo. O. Ito po, O. Hindi po maliit yung bibig niya, medyo malaki kaysa sa U. Ito po ay O. O. Kapag ito po ay hindi po siya I. Hindi po siya I hat. Kung titingnan niyo po yung bibig is hindi po nagdikit yung lower and upper lip. Kaya or teeth. Kaya nagiging uh, uh, Practice niyo po. Uh. Okay, ulit tayo. A, O, U, O, I, E. Okay. Gets po. Okay, let's proceed. Okay, paano naman po yung ibang vowel? Okay, yan. Yung mga may dalawang guhit. Okay? So, di ba po, pag isa lang po yung guhit dito, A. Di ba po? A. Pag dalawa, ibig sabihin, iya. Ganun po siya. I tapos A. Ya. Ya. Kapag po dito,
ito po ay O. Tapos nilagyan ng dalawang guhit or may pangalawang guhit, magiging yo. Yo. Okay. Ito ay ya. Ito ay yo. Dito po sa baba is yo. Yo. Nakita nyo? Yo. Maliit lang yung ano, yung bilog ng bibig. Okay. Yo. At ito po is you. You. Okay? Ulit tayo, guys. Ya, yo, yo, you. Ya, yo, yo, you. Okay. Gets po? Ay, practice nyo lang po yan. Yung mga vertical vowels, horizontal vowels, at may mga stroke. No, one stroke to form another vowel. Alright. So dahil alam niyo na po, sa vowels po, ang i-memorize niyo po is yung tunog, kung paano siya binasa. Okay po. So dito na tayo sa writing practice. Please prepare po your ball pen and your notebook. Ito po. Ang gagawin niyo lang po is isulat tong lahat ng letters. Okay, ng vowel na to. Vowels po yan. So, halimbawa, si E. E. Sulat niyo po sa, ano niyo, sa notebook niyo or sa papel niyo. Tapos, ngayon po yan 2 minutes lang po. Tapos, isend niyo sa group chat natin. Yung isusulat niyo po na mga vowel. Pwede din po habang kayo nagsusulat, sabihin niyo din po yung sound like E, 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 E. Ganun po. Para alam talaga. Mapasok sa utak talaga. Okay, 2 minutes. Isulat niyo po ito sa papel. Pagkatapos ay picturean niyo sa inyo sa group chat. Okay. Hintayin ko po.
Saan po isa-send? Sa group chat natin, ma'am, isend mo po doon. Thank you, Ma'am Talia. Kita ko po. Good job sa pagsulat. Ay, yung iba din po. Hintayin natin yung iba. Hello po, ma'am. Ma'am, sir. Riyong Jan. Riyom Jan Doronila. Hello po. Nasa writing na po kami. Ma'am or sir po ba ito?
Okay, good job po, Ma'am Maria. Nawala si Sir yung, Sir po ba yun? Oo nga, lalaki pa talaga si Sir. Nawala siya, pwede naman siyang pumasok kahit late na. Okay. So, dahil alam din naman ni Sir Gerald tsaka ni Sir Ryan to eh. Okay lang. Hindi sila magsulat. Alam na nila to. Okay, let's proceed po sa another vowels. Yung mga what if po yung vowel ay dinugtungan rin ng vowel. So, maiiba na po yung ano nila. Maiiba na po yung bigkas nila. Okay, next. Ito po. So, what if po si A at saka si E? So, ito po yung vowel na nabuo. Ang bigkas natin po dyan is E. E. Pag ganito po si O at saka si E, E pa rin po yan. Okay? E pa rin po yung bigkas niya. Kapag si Ya at saka si E, magiging Ye. Ye. Pag naman po si Yo at saka si E, same pa rin po. Ye. Pero iba yung spelling. Kapag what if naman po si vertical at saka si horizontal vowel ay nagdugtong. Kapag si O at saka si A, ito bigkas niya po is Wa. Kapag po si U at saka si O, Wo. Wo. Kapag si U at saka si I, Wi. Wi. Ito po si O at saka si I, We. We. Kapag si O at saka si E, We pa rin po yan. We. Same thing pa rin po ni U at saka ni E, We. Okay? We pa rin po yan. At sa last part po, si U at saka si I, ang bigkas natin dito is Uy. Uy. Okay. Ulit po. E, E, Ye, Ye. Next. Wa, Wo, Wi, We. We, We, Uy. Uy. Yun. Yan po. Okay. So, sa 21 vowels po ng Korean, kailangan pong kabisaduhin po lahat ng tunog or lahat ng sounds niya. Hindi lang po yung horizontal at vertical, ito din po. Lahat ng 21 vowels. Okay. So, dumako na tayo dito sa consonant. Okay, sa consonant na tayo. So, the Korean language has 19 consonant. So, ang vowel nila ay 21, ang consonants nila ay 19. So, the consonants were made, yung sinabi ko sa inyo kanina, nagawa po ni King Sejong po yung consonant dahil po sa shape ng mouth parts natin on how to pronounce them. So, dito po, ito po, yan po sila, ang mga nabuong consonant based po sa mouth parts. Yan. So, pag ito po, sa first, K. Yan po, K, K. Ito po is letter N po yan. Po. Ito po is letter M. Ito is letter G or letter K. Okay, malalaman natin yan. Ma'am, paano ba bigkasin
or paano ba natin malalaman na K yung bigkas mo or G yung bigkas mo? Malalaman natin yan tomorrow po. Next po, ito is letter S. Pag ganyan, letter S. At ito is empty consonant. Empty consonant or NG. 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 Yung bigkas niya. Ng. NG or empty consonant. Okay. And ito na po, dahil po dito sa mga nabuo po na basic consonant, ito po yung nabubuo na consonant. Lahat-lahat. 19 consonant. So, ito po na consonant or alphabet, tinatawag to itong giyok. Giyok, which is letter K or letter G yung bigkas. Neon, letter N yung bigkas. Diot, letter T or letter D yung bigkas. Ito po siya is letter R or letter L yung bigkas. Real. M, Mium. Ito po. Biop po is P or B. Siot is S. Empty consonant, which is walang tunog or ng, NG. Ito po, meron pong other font style po kung paano siya isulat. Ganyan po. Yan. Pag ganyan is letter J or letter DZ. J. J. Or letter S. TS, sorry. TS. J. J. Parang ganun po siya. So, kailan ba siya magiging TS, J or J? Pag ganito po is letter H. Kapag may one stroke, yung sinabi ko kanina, ka, ta, pa. Ito po is cha, CH. Okay? May other po na pagsulat nito, kagaya ng J. Ganito pa rin po siya. Pero dito po sa baba, yung guhit niya. Yung underline niya. Sa letter J, nasa taas. Sa baba po is pababa. Or sa CH po is baba po siya. Okay. Pag dalawa po yung consonant, ta, na may 10 sound, ta, pa. Tapos ito po is S lang pa rin. Tapos ito is CH, ch. Yan. So, ang gagawin nyo lang po talaga is kabisaduhin din po yung consonant. Yan. Sinabi ko lang po yung mga name po nila. Giyok, Neon, Diot, Real, Miom, Biop, Shiot, ito po is empty consonant, Giot, H, at saka, ito, same lang din sa kanila. Ayaw ko kasing sabihin sa inyo kung ano pangalan nila, kasi baka yung pangalan lang nila yung ano nyo, mabibig or makakabisado. Mas okay na sounds talaga yung kabisaduhin ninyo. Hindi po yung pangalan nila. Kasi more on tunog, more on sounds talaga yung Korean alphabet. Okay. And another po is tinatawag na first letter sound and second letter sound. So, nung time or the previous slides, dalawang magkaparehas po na consonant, di ba? Dito po, paano kung dalawang consonant na magkaiba? Okay? Kaya po, naano sila, na-categorize sila na first letter sound at second letter sound. Ibig sabihin po, pag nasa first letter sound sila, ito pong lahat na consonant ay, ibig sabihin po, bibigkasin nyo lang po yung first letter. Kahit po dalawa sila, bigkasin nyo lang po yung first letter. Ayan po sila. Kapag sa second letter sound po, yung second letter po yung bibigkasin. Kahit po silang dalawa, second letter pa rin po yung bibigkasin. Okay po? Di ko na malaya. Nag-chat pala si Sir Ryan. Okay. So, wala na bang tanong, guys? Gagawin niyo lang ngayon, assignment po is writing. Sulat pa rin po si consonant. Ito po, isulat niyo po sa notebook niyo. Dapat may notebook po kayo.
Ito din po. So, dito is isusulat nyo po yung letter ng consonant. So, halimbawa, ito po, ganyan, yung pagsulat. Yan. Okay. Next po, ang another assignment nyo po is ito. Idugtong na po si consonant at saka si vowel. So, halimbawa, si giyok, tsaka si a. So, ganyan po. Dugtong nyo. Follow nyo lang po yung guide na nandito. Hanggang sa baba po ha, hanggang sa baba. Eh, mas mabuti na gawin niyo po ito kasi mayroon naman tayong time. Supposedly hanggang 9 tayo pero naubos naman po natin yung time. So sa remaining time niyo po, pwede niyo pong isulat to tapos isend niyo na sa group chat. Lahat ng assignments natin guys, isi-send sa group chat. And everyday po may assignment talaga tayo. Okay. And another po ito. Same thing pa rin, dugtong si consonant tsaka si vowel. Lahat po isulat niyo po ha. Lahat po yan sila. Guide lang po kasi yung nasa shaded. Mga shaded na sulat. Or faded na sulat, sorry. Okay, question? May tanong po ba? Eh, wag kayong mag-alala. After ng class natin, isi-send ko po sa group chat natin yung lessons natin o yung presentation ko. Kaya makikita nyo yung assignments nyo dito for the first day. Ayan po yung assignment nyo ha. 1, 2, and 3. Tatlo lang po. Okay, wala na pong tanong? Okay, for the remaining time, pwede nyo pong gawin ito ngayon, tapos i-send nyo sa group chat natin. Picturean nyo lang po. Tapos send nyo sa group chat. Okay, dahil wala na pong tanong, thank you po sa lahat ng nandito. Ma'am TM, Ma'am Maria, Sir Gerald, thank you po sa pagsali. So tomorrow, ang gagawin natin is, tuturuan ko na po kayo kung paano magbasa. Kaya dapat kailangan kabisado niyo na po yung vowel at saka yung consonant. Kahit may kodigo kayo dyan na sinulat niyo po yung consonant, sinulat niyo po yung vowel, mas okay din po. At yung mga pronunciation rules, sasabihin ko na din po bukas. O ituturo ko bukas. Okay, wala na po? Wala nang tanong? Okay, thank you po sa lahat ng nandito. Kamsahamnida. Tao may manayo, yorobun. Bye-bye po. Thank you Salamat. po. Ne.